Para sa ikatlong problem ay mag-i-evaluate tayo ng double integral. At ang problem na rin ay galing kay Paolo. Okay? Sabi sa kanyang problem ay ganyan rin. Evaluate daw natin yung double integral na integral from 0 to pi over 2. Tapos sa loob meron pang integral from y to pi over 2 ng y sin 2x dx dy, okay? So, paano ba yan? So, para tingnan nyo ring problem na tingnan muna natin yung nasa loob, okay? Yung integrand. Meron tayong y sin 2x diyan, okay? Tapos, yung ating mga differentials ay nauuna yung dx at dy, okay? Kapag ka nauuna yung dx sa dy, ay mag-i-evaluate muna tayo with respect to x. Okay, kukunin natin yung integral with respect to x muna. Tapos, pag nakuha na natin yung integral, kukunin ulit natin yung integral noon with respect to y naman, integral with respect to y kasi dy nasa labas. Kung baliktad, mauna yung y, mauna yung, tapos yung x. Ang mangyayari, integrate muna natin siya with respect to y, tapos with respect to x naman, okay? So, para sa problem na kukunin daw natin yung integral with respect to x muna, tapos with respect to y, So, meron tayong y sin 2x diyan, dx yung nauuna. Since yung dx yung ating differential din yung y din ay ituturing lang muna natin na constant, okay? So, pwede yung lumabas noong integral symbol din base doon sa mga theorem sa integral, okay? Kung area ay constant, kung ituturing natin na constant yan diyan, ay pwede natin siyang ilabas, okay? Pupuntahin natin siya din. So, magkakaroon tayo ng ganiri. Tapos, y integral from y to pi over 2 ng sin 2x dx dy, okay? Pwede rin naman siya magstay din, okay? Pero para hindi tayo malito, pwede natin siyang ilagay diyan, okay? So, meron na tayo rin na integrand na nasa pinakaloob na sin 2x, okay? Kung tayo ay mag-i-integrate, okay, with respect to x, ano ba ang integral okay? So, meron tayong integral na sin 2x dx. Tayo ay mag-u substitution, let u equals 2x in du 2dx, okay? Tapos, para mapalitan rin dx, ang ipapalit natin sa dx ay 1/2 du. Okay? So, ibig sabihin, integral ng sin 2x dx ay equal na sa integral ng sin, ay magiging u na, yung 2x, tapos yung dx ay 1/2 du. Okay? So, ang integral ng sin 2x dx ay equal sa 1/2 integral ng sin u du. Okay? Kapag kinuha na natin yung integral ng sin u du, yun ay magiging negative, negative cosine na yun. So, meron tayong negative 1/2 cosine ng u. Ay, ano ba yung u natin? Yun ay 2x. Okay? So, meron tayong integral ng sin 2x dx na negative 1/2 cosine 2x plus c. So, yung kailangan natin, since meron tayo ring definite integral, So, meron tayong, copyhin lang natin yung nasa labas, tapos ay magiging, negative 1/2 cosine 2x evaluated from x equals y to x equals pi over 2 dy, okay? So, gaya na yung naging itsura ng ating integral, okay? Negative 1/2 cosine 2x yung nasa loob na ini-evaluate from x equals y to x equals pi over 2. Okay? Ano yung mangyayari din So, tingnan natin, Yan ay magiging negative 1/2 cosine 2, tapos naka-times na siya sa pi over 2. 2 times pi over 2. Yun ay magiging cosine pi. Okay? Tapos para din naman sa ikalawa, yung para sa lower limit, minus negative 1/2. So, yun ay magiging positive. Positive 1/2 cosine 2
y. Kasi papalitan mo yung x ng y. So, meron tayong plus 1/2 cosine 2y, okay? dy. Next, distribute natin tong y din, okay? So, meron tayong ganiri. Negative 1/2 y cosine pi. Pero ano ba yung cosine pi, okay? Ano ba yung value ng cosine pi? Yun ay equal sa negative 1, okay? Kung area ay negative 1 at meron kang negative 1/2 y, ang mangyayari na din ay magiging positive 1/2 y na lang, okay? So, positive 1/2 y na lang yan. Plus, ering y naka-times doon. So, meron tayong 1/2 y cosine 2y, okay? So, meron tayong gayaan na, okay? Na-distribute yung y, ito ay in-evaluate na, kinuha yung value. Area ay negative 1, okay? Iti-times doon sa negative 1/2 y, kaya naging positive 1/2 y. Tapos, ering nga y, iti-times din, okay? Kaya meron tayong 1/2 y cosine 2y, okay? Mula rin pwede natin paghiwalayin ang pagkuha ng integral, okay? Niring 1/2 y at niring 1/2 y cosine 2y. Okay? So, ganyan yung mangyayari sa kanya. Next na ating gagawin, tignan natin kung ano magiging itsura nila, Ano ba ang integral ng 1/2 y dy? So, pwede nating ilabas yung 1/2. Tapos, ano yung integral ng y dy, okay? Yun ay magiging y squared over 2. Tapos, evaluated from 0 to pi over 2 na siya. Area, naging ganyan rin na. Para din naman, sa integral from 0 to pi over 2 ng 1/2 y cosine 2y dy, pwede nating ilabas yung 1/2. Tapos, integral na nung y cosine 2y dy, okay? So, mula rin kung meron tayong y cosine 2y dy, pwede tayong gumamit diyan ng anong technique. Since meron tayo rin function ng y, area yun, y, tapos area pa, cosine 2y na nagtatimes sa loob. Yun yung mismong integral, nagtatimes na dalawang function, algebraic at trico. Pwede tayong gumamit diyan ng integration by parts, okay? So, kailangan natin ng ganiri. Okay, u, v, at yung du. So, kailangan din natin diyan ng dv. Okay? Yung formula ng integration by parts, okay? So, kailangan natin ng u, kailangan natin ng dv, okay? Tapos, yung mula sa dv, makakakuha tayo ng v. I-integrate natin yung dv natin. Yung du naman ay yung derivative ng u. Okay? So, ano yung ating pipiliin na u? Mula riyan. Okay? So, yung u natin ay yung algebraic na part. Y. Okay? Tapos, yung ating dv ay yung natira. Cosine 2y dy. Okay? Ang du, derivative ng u, yun ay 1. Tapos, didikitan natin ang dy. So, du equals dy. Para din naman sa integral ng cosine 2y dy, yun yung ating magiging v. Ano yun? So, tingnan natin. Let u, mag-u substitution tayo rin okay? Let u equals 2y du 2 dy 1/2 du dy. Okay? Tapos, ano mangyayari din by u substitution, magiging 1/2 integral ng cosine u du. Okay? Parang katulad lang siya sa sine, okay? Yung kanina, hindi okay? So, ito magiging 1/2 sine 2y, okay? Bakit naging gayon? Kasi yung integral ng cosine ay positive sign. Yung u natin ay 2y, so sine 2y. Tapos meron ka pang 1/2, kaya ganiri yung lalabas na sagot. 1/2 sine 2y plus c. Pero ito lang yung kailangan natin para sa v, okay? Tsaka meron tayong definite integral, so wala yung c, yung arbitrary constant. So yung ating v din ay 1/2 sine 2y, okay? So meron na tayong u, du, dv at v. So pwede na tayo mag-IBP, integration by
parts. Okay? So, yung mangyayari din ay 1/2 times u times v. Yun ay y times 1/2 sine 2y. Yun ay evaluated. Definite integral tayo eh. Evaluated yun from 0 to pi over 2. Okay? Minus integral ng v du. Integral ng v du. Integral ng 1/2 sine 2y dy. Tapos yung ating lower at upper limit, kopyahin natin. 0 to pi over 2. Okay, so yan na yung kinalabasan natin. Ang kinalabasan ng ating term na nandini using IBP. Okay. Burahin ko na yun. Next natin gagawin sa sunod na linya ay tingnan na natin yung magiging value niya rin. So meron tayong 1/2 ng pi over 2. Yung buong yun naka-square over 2. Okay. Tapos minus 0 squared over 2. Okay. Pi over 2 square dahil ito yung upper limit. Ito yung mauna. Divided by 2. Tapos minus 0 square over 2. Eri magiging 0 lang. So tanggalin na natin yan. So matitira na lang sa atin ay eri. Yung pi over 2 naka-square yung buong yun. Tapos i-divide siya sa 2. Tapos may naka-times na 1/2. Okay? Para din naman sa ating ikalawang term, meron tayong 1/2 times tignan natin tong una. Okay? Y times 1/2 sine 2y evaluated from 0 to pi over 2. So magkakaroon tayo riyan ng pi over 2 naka-times sa 1/2 sine yung 2 pi over 2? Yun ay magiging pi laang. Okay? Minus yung y ay papalitan natin ng 0. Yun yung lower limit. So 0 times 1/2 sine 2 times 0. Yun ay magiging 0. Okay? So eri yung pinalabasan nito. Okay? Eri. Okay? So meron tayo riyan na 1/2 o pi over 2 times 1/2 sine pi. Ang sine pi ay equal sa 0. Okay? So lahat ng ito, pag tinimes sa 0, magiging 0. So wala na eri. Okay? Ito naman, meron tayong sine 0 din. Okay? Sine 0 ay 0, tapos may 0 ka pa. 0 times mo rin 0. So eri ay 0 na. Okay? So ibig sabihin, ito magiging 0 na lahat. So tanggalin na natin yun. Okay? Ang matitira lang sa atin ay negative. Labas na natin yung 1/2 din. So negative 1/2 integral ng sine 2y. Okay? Evaluated from 0 to pi over 2. Okay? So ang mangyayari din ay ganire. Okay? Para din naman sa sunod na linya. So ito na yung nangyayari din. Okay? Ito, ano mangyayari dito? Okay? Meron tayong 1/2. Ito ay magiging pi squared over 4. Yung buong yun, naka-divide sa 2. Okay? Yan. Pi squared over 4 divided by 2. Para din naman sa ikalawa, lalabas yung negative. Okay? Lalabas yung negative. Plus minus. So, negative. Plus times minus. Yun ay magiging minus. Okay? 1/2 times 1/2, 1/4. Okay? Tapos, integral from 0 to pi over 2 ng sine 2y dy. Okay? Next, meron tayong 1/2. Tapos, meron din yung denominator na 2. So, pwede natin siya makita na 1/4 na eri. Okay? Naka-times sa pi squared over 4. Okay? So, eri na yung nangyari din minus, so ito tingnan natin eri. 1/4 naka-times sa integral na eri. Integral ng sine 2y dy from 0 to pi over 2. Nakita na natin eri kanina sa katauhan niri. Okay? Pero kaya lang, meron tayo rining y. Okay? Dini ay 0 yung lower limit. Ano ba yung integral ng sine 2x dx? Yun ay negative 1/2
cosine, okay? Negative 1/2 cosine 2x plus c. So, papalitan lang natin yung x ng y para rin, okay? So, magkakaroon tayo riyan ng So, meron tayong 1/4 na nakatimes sa negative 1/2 cosine 2x. O, dini ay magiging 2y, okay? So, dini magiging 2y. Tapos, wala na yung plus c dahil meron tayo rining definite integral, evaluated from 0 to pi over 2. Okay? Next, tingnan natin to. Ito ay magiging pi over 2. Multiplication lang, 1 times pi over 2, 4 times 4, yun ay 16. Okay? Tapos, tingnan natin iri. Okay? Pwede natin ipag-times iri. Okay? So, meron tayo riyan na positive. Okay? Positive 1 over 8. Ilabas natin yung constant. So, meron tayo riyan na plus 1/8 cosine ng 2y evaluated from from 0 to pi over 2. Okay? So, inilabas ko itong constant na negative 1/2. Pagka nandini na siya, meron tayong negative times negative. Yun ay positive. 1/4 times 1/2, 1/8. Okay? Tapos si eri, cosine 2y, ini-evaluate from 0 to pi over 2. Okay? Next, meron tayong pi squared over 16. Plus, eri? Cosine 2. Tapos, eri mauna, pi over 2. Yun ay magiging cosine pi. Okay? Cosine pi. Tapos, din naman sa lower limit na 0, magiging cosine 2 times 0. So, 2 times 0, yun ay 2. So, cosine 0. Okay? Tapos, ang gagawin natin din ay meron tayong pi squared over 16 plus 1/8. Ano ba eri? Cosine pi minus cosine 0. Ang cosine pi ay equal sa negative 1. Okay? Ang cosine 0 ay equal sa 1. Okay? Kung meron ka rin yung negative 1 at 1, tapos negative 1 minus 1, ang lalabas na value ni ri ay negative 2. So, meron ka rin yung negative 2. Okay? So, mangyayari na riyan ay pi over 2, pi squared over 16 minus, meron ka rin yung negative 2/8. Pero para mapagsama yung dalawang yon, gawin nating 16 yung fractionary, okay? Yan yung denominator nila, 16. So, 16 divided by 8, 2 times 2. So, meron tayong 4, okay? So, meron tayong pi squared minus 4 over 16, okay? So, eri yung magiging value, okay? Value ng double integral na eri para din sa number 3. So, mula rin ang ginamit natin ay yung inalis natin yung y, okay? Dahil pwede naman siyang lumabas dahil siya ay itinuturing na constant din So, in-evaluate natin, nakakuha tayo ng ganiri, by u substitution. Tapos, ano nangyari din Yun ay tayo ay nag-evaluate, tapos distribute, tapos pinaghiwalay natin ng pag-evaluate ng integral, dahil meron tayo riyan dalawang term, Tapos, naging pi squared over 16. Dini naman, tayo ay nag-integration by parts, okay? Tapos, ang nakuha natin ay yung negative 2 over 8. Kaya naging final answer natin din para sa number 3 ay pi squared minus 4 over 16. Okay? So, gayaan para sa number 3.